Good evening mga kasambahay. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Kami po ay naka-live streaming sa YouTube and Facebook ng UNTV News and Rescue at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At syempre po, naku mga kasambahay, bago tayo magpatuloy, pababatiin ko po muna ang aking nag-iisang kapartner. Syempre para magbigay ng paglilinaw para sa mga batas at maiwasan natin na ito ay malabag. Aba, magandang gabi, Attorney Joey Domingo. Attorney Joey. Yes, Attorney M, magandang gabi din sa iyo. Sana naman naririnig ako, no, at walang lag bilang LDR tayo ngayon. Ayan. Maraming salamat mga kasambahay sa patuloy na pagsama sa amin ni Attorney M sa ating programa Huntahang Legal. At ngayong gabi nga medyo mabigat yung ating topic kasi pag-uusapan natin ang pinag-uusapan ng lahat ng nasa legal community halos, 'di ba, Attorney M, kasi very relevant at kasalukuyang nagaganap. Yun yung ating paghuhuntahan ngayong gabi. Ayan. Siguro nahuhulaan na nila, Attorney M, kung ano pag-uusapan natin. Oo, alam na to kasi lahat naman tayo ay nakatutok dito. Sa palagay ko, Attorney Joey, no? Bagaman to, Attorney Joey, may mga ibang bahagi nating bansa na dumaranas ng habagat, no? Pero sana ay maayos ang kalagayan ng lahat. At sana ituloy-tuloy niyo po kaming samahan ni Attorney Joey, lalo na sa mga susunod na pagtatanghal, Attorney Joey, no? Syempre, ito na, sasabihin na natin kung anong pag-uusapan natin. Syempre, ang impeachment proceedings na nangyayari dyan sa Senado simula noong Lunes, Attorney Joey, no? So tuloy-tuloy yan at nagbigay na po ng schedule ang Senate Impeachment Court para sa kanilang mga pagdinig para sa nakasalang na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayan, Attorney Joey, naku, mainit-init, oo. Oo nga, and sa kasalukuyan, Attorney M, parang nakakaisang witness na yung ating Senado. At ang sinabi nga, tatawagin na yung pangalawa at pangatlong witnesses pa nila ng prosecution ngayong Lunes, ngayong darating na Lunes. Ayun. Yes. So, gusto ko lang sabihin Attorney Joey. Teka lang, Attorney Joey, ha? Ako, hirap talaga ng LDR. Medyo nagkakaroon tayo ng delay, Attorney Joey. Pero gusto ko lang sabihin, kasi sabay tayong pumasa ng bar, no? Attorney Joey, ako before ako nag-take ng bago ako nag-law school na ako, alam mo ba, ang pinapanood ko sa TV noong 2011 ay yung impeachment ni Chief Justice Corona. Nasabi ko na to, Attorney Joey, di ba? Ngayon naman, di ba, full circle moment ito para sa atin, Attorney Joey. Ngayon, impeachment ulit to. Para naman, for the first time, Vice President ng ating bansa ang nakasalang for impeachment. But I think it's a full circle moment, Attorney Joey, at we are very lucky na nandito tayo sa ating programa kasi ang goal po talaga ng huntahan ay ipaunawa sa ordinaryong Pilipino, Attorney Joey, na probably walang legal background, no? Hindi po tayo nag-exclude. Gusto nga po natin maipaliwanag sa ating mga kasambahay, ano ba yung nangyari dito sa Senado for this impeachment dahil baka medyo maraming technical, masyado maraming legal terms na gusto natin maipaunawa sa ating mga kasambahay. Tsaka tumanggap nga tayo din ng mga tanong para sa ating programa ngayon at sa mga darating pa nating programa bilang susubaybayan natin itong paglilitis na ito, di ba, Attorney M? Kasi nga, di ba, yung hearing na yung impeachment hearings na sinasabi natin, maraming nangyayari na hindi lahat naman ng Pilipino abogado. Hindi lahat naiintindihan ano yung mga procedural rules na nangyayari, yung mga grounds for objection, mga ganon, bakit kailangang mag-object na prosecution, ano ba yung procedure, bakit may ganong mga kaganapan, di ba, Attorney M? We will try to be objective. We will try to be as objective as possible without our own personal opinion sa mga nangyayari, no? Para gusto lang namin pagpaliwanagan. Nandiyan ba kami? Parang nawawala kami. Yes, Attorney M. Yes, Attorney. Nandyan pa ata, Attorney M. Oo. Nag-freeze ka ba? Andyan ba ako?
Naku, hindi ako pwedeng mag-monologue dito. Hindi mo ako pwedeng iwanan, Attorney M. Ayun, habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Attorney M, kasi hindi ako pwedeng mag-monologue dito, mga kasambahayan. Kasi nga, ang pag-uusapan natin is Attorney patungkol Joey! sa... Ayan, oo, natakot Andito ako na kasi bigla. ito na nga sinasabi ko. Kala ko, Oo, ang hirap talaga ng LDR. Andito Ayun. ako syempre, Attorney Joey. Oo, sabi ko, Ayan. nag-notes ako, Attorney Joey, kasi importante ang pag-uusapan at alam ko maraming katanungan ng ating mga kasambahay. So, sige, Attorney Joey, you're saying. Susundan kita. Ayun. Sabi ko yung mga procedure, substantive law and procedural law as well, no? Bibigyang liwanag natin kung ano yung mga tatingin natin, nalalabuan yung ating mga kasambahay at yung ating mga kababayan na hindi naman gaanong naiintindihan yung mga procedural laws natin. Yes, oo. Ayan, simulan natin, Attorney Joey, no? Ipaliwanag muna natin, ano nga ba ang isang impeachment case? Kapag sinabi bang impeachment, kasi ang lagi nating nadidistinguish ay criminal case at civil case. Kapareho ba yan ang impeachment case, no, Attorney Joey? So, para sa atin kasi, Attorney Joey, no, kailangan may paliwanag natin na ang impeachment case ay tinatawag nating sui generis. Ayan, di ba? Isa sa mga siguro terminologies na kailangan natin ipaliwanag. Pag sinabi nating sui generis, parang a class of its own. One of its Kakaiba kind. siya. Oo, one of its kind. Oo, one of its kind siya, kumbaga. Although we will say na political and constitutional siya because ang mga charges nga na sa isang taong nasasalang sa isang impeachment trial ay yung mga violations na nakasaad sa Constitution. Pero ito nga, yun sui generis siya. Ibig sabihin, one of its kind. Oo. Yun. Yes. So, hindi natin siya pwedeng strictly compare sa criminal case o sa civil case. And because of that, hindi rin natin pwede strictly apply ang rules in criminal cases or civil cases dahil may sarili pong rules ang impeachment court. For example, ang pag-i-initiate ng impeachment sa House of Representatives at ganun din sa trial sa Senado. Mayroon po silang sariling rules dahil again, hindi po yan kapareho ng criminal or civil case. Attorney Joey, di ba? And kasi baka ang concern ko lang, Attorney Joey, baka magkaroon ng negative connotation when you say it's also political. Baka ang dating sa ating mga kasabay ay pinopolitika. Hindi po ganun ang ibig sabihin namin, Attorney Joey, when we say na it is political in nature. It is political because ang nag-initiate nga po ng yes, oo. At ang nag-i-initiate niyan ay yung legislative department. And because of that, may political aspect siya. Dahil yung pagde-determine whether mayroon nga bang impeachable grounds at magde-determine kung talaga nga bang may pananagutan is considered as a political question. Meaning, ang ating mga miyembro ng legislatura ang magde-determine kung ano nga ba yung mga grounds for impeachment at pasok nga ba at kung talagang may pananagutan. So in that sense, it is political pero hindi po ibig sabihin na pinopolitika po yung isang tao na na-impeach or na nag-undergo ng process of impeachment. Oo. In comparison din, Attorney Emma, ang impeachment proceedings hindi siya criminal. However, pagka napatunayan yung mga charges na criminal in nature, pag napatunayan sa impeachment court, ay pwede it does not preclude the courts from filing a criminal case later on. Pero yung kumbaga yung nagiging hatol sa impeachment proceedings is actually just removal from public office and or disqualification from holding public office. Yun yung dalawang kumbaga kahahantungan ng isang impeachment proceeding. Kasi hindi siya nag-freeze si Attorney M. Andiyan ka pa ba, Attorney M? Tapos, yung sinasabi nga natin kanina, maihahalin tulad siya sa criminal case kasi during the trial, merong magpapresent yung prosecution, tapos magkakaroon ng direct examination, may cross-examination, at may redirect. Itong procedure na ito, saklaw siya actually, nangyayari din siya during hearing ng isang
criminal case, 'di ba, Attorney M? Tapos yung sinasabi nga natin, yes. na-discuss na natin sa ating mga previous programs, no, na yung criminal case, nag-i-initiate ang prosecution sa fiscal level, tapos may probable cause. Yun yung ginawa dito sa impeachment proceeding naman, yun yung ginawa sa House of Representatives, 'di ba? Doon nagsimula yung pagfa-file ng impeachment proceedings. Di ba meron yung papiyaw lang natin, Attorney Joy, na nagfa-file ng verified complaint for impeachment dyan sa House of Representatives. Bakit po? Dahil yan ang nakasulat sa ating konstitusyon, no? Yun, ganun po yung process. And then, I'm sure marami po sa ating mga kasambahay ang nakapanood din. Siguro or nakabalita kung anong nangyari sa Committee on Justice sa House of Representatives, na nagkaroon ng determination talaga na mayroon pong impeachable offense, no? And because of that, na-impeach po. Pag sinabi kasi, Attorney Joy, na-impeach, an officer, 'di ba, is impeached doon sa House of Representatives, no? Ang tinatry na lamang po sa Senate is yung penalty na i-impose, no? Kung sila yung kumbaga yung magde-determine kung may pananagutan. So magkaiba po yung nature ng nangyayari sa House of Representatives at sa Senado, no, Attorney Joey? Yun yung magandang kasi ang Senado, ang Senado, Attorney M, sa isang impeachment trial, sila yung parang nagiging court. Sila yung parang magiging mga huwes, mga judge sila sa impeachment trial. So that's why yung nature ng kanilang, kaya tinatawag sila, 'di ba, ngayon nakikita natin, napapanood natin sa TV, Senator Judge. Kasi sila yung kumbaga lahat ng senador. Sila yung kumbaga mga hukom na sa pagdinig na ito, 'di ba? Sila yung titingin ng mga ebidensya, ganoon. Tumpak ko. Di ba, Attorney M? Idagdag ko lang, Attorney Joey, ha. Gusto ko lang pong linawin, gusto naming linawin, Attorney Joey, na hindi po requirement kasi sa isang senador na maging abogado. 'Di ba? Yan po ay malinaw kasi naka-enumerate ano yung requirements. At because of that, yung mga senator judges natin, bagamat they're acting in a different capacity, hindi po sila required na maging abogado. Pero sa palagay ko, Attorney Joey, this is my personal opinion, sa palagay ko, makakatulong, Attorney Joey, kung may legal background pagdating sa impeachment, or at least mag-aaral yung ating mga senator judges. Kasi nga, yung ginagawang proseso ay may hawig sa nangyayari sa ating mga korte. And because, again, iba yung role ng senator judges. As senator judges in an impeachment proceeding as opposed to being a legislator. Magkaiba yung role nila. Halimbawa, Attorney M, kung hindi ka masyadong nag-aral ng batas, 'di ba? Kapag ka nag-object, kasi dito sa hearing merong mga objections na nangyayari. Yung mga grounds for objections natin na ginagamit natin during trial is ginagamit din ngayon kasi nga, 'di ba, yung mga senator judges, they act as judges. Sa court naman, kapag yung judge ang nagtatanong, hindi mo pwedeng objectan 'yon. Pero pag ang prosecution ang nagtatanong, ibig sabihin, yung abogado nung mga nag-file ng impeachment case, pag sila yung nagtatanong, yung defense yung mag-o-object. At ang magro-rule nun, mga senator judges. Pero pag ang mga senator judges ang nagtanong, hindi ka pwedeng mag-o-object doon. Kaya siguro, di ba, nakikita natin, kapag prosecution lawyers may pwedeng mag-object yung defense or vice versa. Pero kapag sila Senator Robin, Senator Aimee ang nagtanong, hindi pwedeng mag-object ang kahit na sino kasi nga they are acting in their capacity as judges of the impeachment court. Tumpa ko. Tsaka, Attorney Joey, dagdag ko na rin ako, napakarami ng gusto naming banggitin, Attorney Joey, sa usapin ng impeachment, no? Bagamat hindi siya akin sa criminal or civil case, ang ating rules kasi patungkol sa rules of evidence, sa rules of court, ay tinatawag natin may suppletory application, Attorney Joey, di ba? So, kung mayroong kulang sa rules on impeachment, sa trial, sa impeachment hearing sa Senado, pwedeng suppletory application, kumbaga karagdagan, only kapag walang
katuwang or katumbas na rule sa Senate Impeachment Court. So nagkakaroon ng suppletory application. Kaya dapat talaga ako, syempre, obligasyon din ng ating senator judges na talagang mag-aaral ng maigi patungkol sa rules, no? At syempre, hindi lang sa procedure, Senator Joey. So laging magkatandem kasi yun. Kasi nga, Attorney M, kung napapanood ng ating mga kababayan, merong mga objection on the objection na sinasabi, objection, misleading, ganyan. Kasi dapat maintindihan ng ating mga kababayan ano yung ibig sabihin ng leading at saka misleading na tanong. Kasi kapag witness, halimbawa, ako yung lawyer ako ng prosecution, lawyer ako nung nag-file ng impeachment. Ibig sabihin, yung witness na pinipresent ko ngayon, na pagka tinanong ko siya, ibig sabihin direct examination yung pagtatanong ko sa kanya kasi ako pa yung nagtatanong. Kumbaga, pinipresenta ko pa siya sa court. Ito yung mga gusto kong ipresenta. Yun. Meron din namang pwede rin namang ma-objectan yung kanyang pagpapresent kasi iba-iba yung grounds ng objection. Sinasabi mo nga kanina, nag-a-apply suppletorily yung mga grounds for objection sa trial natin sa lower courts, Attorney M. Bawa yung misleading o kaya badgering the witness. Kasi bawal mong i-badger yung witness, yung makikipag-argue ka sa witness tapos ikaw yung abogado nun. Or intimidate mo yung witness. Oo, bawal yun. Tsaka yung pwede lang mag-propound ng leading questions is during the cross-examination o yung kabilang partido nagtatanong sa witness nung kabila. Doon ka lang po pwedeng magtanong ng leading questions, di ba, Attorney M? Yes. So, nako, mahaba-haba ang usapan niya, Attorney Joey, ha? Pero yan, tatanungin muna natin ang ating mga kasambahay. Nako, madami na ba kayong natututunan, mga kasambahay, sa aming puntahan ni Attorney Joey? At alam mo, tutuloy-tuloy pa tayo. Madami pa tayong pag-uusapan patungkol sa mga batas at reglamento kaugnay nitong nagaganap na impeachment trial sa Senado. Kaya naman, dyan lamang po kayo at magbabalik pa po ang Puntahang Legal. Kaya nagbabalik ang Huntahang Legal at pinag-uusapan pa rin natin mga kasambahay ang nangyayaring impeachment trial ngayon sa Senado. Kasama ko pa rin sa programa si Attorney M. Ayan, balikan natin yung ating pinag-uusapan kanina, Attorney M, saan ba tayo naputol? Naputol tayo at sa palagi ko, Attorney Joe, ikaw talaga ang nararapat na sumagot dito as a seasoned trial lawyer, Attorney Joe, yourself, no? Hindi naman ako seasoned. Seasoned? Oo naman, mahigit isang dekada. Pareho lang tayo. Pareho lang tayo. Isang dekadang abogado. Ano yun? Oo, kasi sinimulan mo na kanina, Attorney Joey, yung patungkol sa mga objections, no? Ayun. So I'm sure marami sa ating mga kasambayang very curious, di ba? Bakit ba nag-object? At ano-ano nga ba? Siguro, Attorney Joey, magbigay tayo ng ilang mga halimbawa ng objections. At bakit ba nag-object? At ano ba yung sustained, overruled, di ba? So kaya nga, di ba, maganda rin na para sa atin, no, Attorney Joey, nag-usap kasi kami kanina ni Attorney Joey bago tayo, no? Maganda rin naman na abogado yung presiding officer kasi kailangan mag-rule doon sa objection ng counsels, no? So kailangan alam mo ano yung objection. Kung ano yung i-rule mo doon sa objections. Ayan. Sige, Attorney Joey. So sinabi mo na kanina leading. Hindi kasi pwedeng leading kapag direct examination, no? Kasi parang tinuturuan mo na siya kung anong sasabihin, di ba, Attorney Joey? Kaya hindi pwedeng leading. Kapag ka-direct examination lang, Attorney Joey. Oo, kapag ka nagdi-direct examine ka, meaning yung sarili mong testigo, tinatanong mo, ikaw yung abogado ng testigong yung, ikaw yung nagpresenta ng testigo na yon, hindi ka po pwedeng magtanong sa kanya ng mga leading questions. Halimbawa, ang ibig sabihin ng leading questions alam mo na yung sagot, yung isasagot niya dun sa tanong na yon, nandoon nakalagay sa tanong mo. Halimbawa, sasabihin mo, pumunta ka ba sa tindahan ng ganito oras? Ibig sasagutin na lang niya ng yes or no yun.
i-provide mo na kumbaga kung ano yung gusto mong maipresenta sa court. Hindi po pwede yun kapag ikaw nagdidirect. Yung mga ganong klaseng tanong, usually kasi Attorney M, pagka leading questions, answerable by yes or no. Kasi nandun na nakalagay na lahat nung kumbaga yung substance nung tanong na gusto mong ilabas doon sa hukuman, nandun sa tanong mismo. So usually questions answerable by yes or no. Leading questions, hindi mo po pwedeng itanong yan. Kaya naririnig nyo minsan, objection leading. Yung misleading naman, Attorney M, halimbawa, sinabi mo, you mentioned earlier that, halimbawa, you mentioned earlier that the affidavit was executed. Hindi naman sinabi ng witness yun. Diba? Kaya mag-o-object syempre yung kabilang abogado. Sasabihin niya, misleading kasi mini-mislead mo yung court. Hindi naman talaga totoong sinabi ng siya, witness. kahit hindi naman niya sinabi. Oo. Kailangan mag-object, Attorney M, kasi on record yan. Babasahin yan later on ng judge or in this case ng mga huwes. Kasi on record babasahin mo yung transcript, di ba, Attorney M? Oo. Tapos pagka sinabi namang sustained, ibig sabihin tama yung objection, palitan mo yung tanong. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin mali. Oo. Ibahin lang ibig sabihin, yung way ng pagtatanong. Ibig sabihin, yung grounds ng objection, tama. So, palitan, hindi ibig sabihin na mali yung tanong. Tama yung objection, kumbaga it's against the rules, so palitan mo yung tanong mo. Pag sinabi namang overruled, ina-allow ng judge na magtanong pa na sagutin ng witness sa kabila ng objection ng isang abogado. Oo, yun. So, maaaring mali yung ground sa objection, Attorney Joy, pag nag-overrule yung presiding officer. Pag sabi niya overruled, baka mali yung ground for the objection, Attorney Joy, or hindi naman ka-object yung tanong at inobjectan, no? So, ano din yun nakikita din siguro, Attorney Joey, yung skill ng isang abogado, no? Kasi nga, kahit yung formulate ng tanong or paano mo itatanong para makuha mo yung sagot na gusto mo, di ba? Ma-elicit mo na ito yung gusto kong impormasyon kasi na lumabas, di ba? So, it requires also skill. Maririnig din ng mga kababayan natin yung no basis, halimbawa. Kasi ibig sabihin, kapag nagtatanong ka kasi during direct examination or cross-examination, kailangan you lay down the foundation. Hindi ka pwedeng dumirekta sa gusto mong i-present. May mga ganong consideration sa rules. At saka yung competence. Pagka sinabi mong, objection, Your Honor, the witness is incompetent. Halimbawa, tatanungin kita, Attorney M, ikaw yung witness, tatanungin kita, narinig mo ba si Mr. ganito-ganito narinig, alam mo ba na ayaw ni Mr. ganito-ganito yung kanyang ginawa? Kumbaga, you are asking a question na not within the ambit of the knowledge of the witness himself. Wala siyang alam doon. So, incompetent siya to answer. Kasi nga, actually, gusto kong kumuha ng excerpt doon sa nangyaring pagdinig. Kasi may mga tanong doon talaga na tinanong yung witness. Ako mismo as a lawyer, gusto kong mag-object for incompetence kasi hindi naman pwedeng sagutin yun kasi he's not in the position to answer that kasi incompetent nga siya dahil ibig sabihin na gusto mo magbigay ako Attorney iba yung example. Iba yung hindi credible. Sige nga, mag-example ka nga, Attorney M. May naalala ka ba? Just on top of my head, itatanong ang witness about the articles of partnership ng isang kumpanya. How can he testify on that? He is not a part of the partnership, di ba? Walang siyang kinalaman doon sa partnership. So, bakit mo siya tatanungin, are you familiar with this, the primary purpose, secondary purpose of the partnership of this company, so and so? He's not competent to answer that because he is not part of the company, di ba? So, alam anong primary purpose. And hindi yun masama kasi it's just that hindi siya yung tamang tao para tanungin doon. He is not competent to answer that because hindi niya alam kung ano yung tinatanong mo, no? So, yung ganun, no? So, ano siya
it's also an art, Attorney Joey, di ba? Yung pagtatanong sa isang witness. So, Pati yung pag-o-object, Attorney M. Actually, pati yung pag-o-object, Yes, di ba? It's also, you have to be quick on your feet. Kung nakikita mong, oops, hindi to dapat tinatanong, may kasamang may ground doon sa, kumbaga ka-object-object yung tinatanong ng isang abogado sa kanya. Tapos meron pang, attorney, napag-usapan na rin kasi natin yung competency, di ba, attorney? Magkaiba yung competent witness at saka expert witness. For a layman, pag sinabi mong competent, ibig sabihin hindi kasi pareho yung competent at saka credible. Hindi ibig sabihin na pag hindi siya competent, ibig sabihin nun hindi na siya credible. Hindi pareho yun. Kasi pwedeng hindi siya competent dahil it is not within his knowledge. Pero hindi mo naman pwedeng i-equate yun sa pagiging not credible niya, di ba, Attorney M? Tsaka yung competent witness, ibig sabihin, sa rules on evidence natin, you can perceive, and in perceiving, di ba, you can actually relate what you have perceived. Hindi ko ma-exacto yung exact words sa evidence na, di ba? Pero nandun, yun. In perceiving, you can actually relate what you have personally perceived with your own senses. Yun yung sinasabing competent witness. So, pagka sinabi mong expert ka on your own field, di ba? Doctor ka ba? Surgeon ka ba? O you are testifying based on your own professional expertise. Ayun. Yes, oo. Magkakaibang konsepto kumbaga, Attorney Joey, no? Oo. Naku, gusto ko na rin Attorney Joey, na pag-usapan natin to kanina, no, before we went live, di ba? Yung sinabi mo rin kanina, bawal din yung binabadger yung witness, Attorney Joey, no? So, syempre may proper decorum din expected sa lawyers, Attorney Joey, no? Oo. But I mean, I would have to say, it can also be a strategy. Yung way ng pagtatanong, yung way ng pag-object, kung minsan kahit alam naman ng lawyer na walang basis, can also be a strategy para madiskarel, mawala sa momentum yung opposing counsel, no? So, kaya nga sinasabi namin na Attorney Joey, it can also be an art, Attorney Joey, no? So, depende sa diskarte din ng abogado. Oo, example nga ng badgering the witness, Attorney M, yung parang sinasabi mo sa kanya, you are actually, di ba sinabi mo kanina tapos galit ka na, tapos kumbaga isa din yun, arguing with the witness, tapos isang grounds for objection din yun, o kaya testifying in behalf of the witness, isa din yun, yung ikaw na, yung abogado na mismo yung nagsasabi nung dapat testimonya nung witness, isa din yun, objectionable din yun, Attorney M. Yes. Example, nakita mo ba kung paano, meron ka bang example na naaalala na na-badger yung kauna-unahang witness sa impeachment trial? Parang kanina we were talking about it, but let's explore na lang more, Attorney Joey. Ako parang di ba we said, nung tinatanong, are you a lawyer, Mr. Witness? Are you a lawyer? Parang ako naman, I'm not so much siguro sa badgering, but I don't see the relevance. Bakit kailangan itanong if the witness is a lawyer? Because he is testifying on something that is not really relevant to whether or not he's a lawyer. Di ba, walang kinalaman yung kanyang tinetestify doon sa abogado. Hindi. In fact, you can be a lawyer and not be competent to testify on what the witness testified upon, di ba? Kahit abogado, pag tinanong doon, kung wala naman siyang training patungkol doon sa forensic, di ba, authentication or whatever, hindi masasagot ng abogado. So, I don't see the point. Bakit kailangan tanungin to intimidate or what the witness, no? So I just don't see the point. So for me, that's irrelevant to ask the witness, no? Oo. At yung abogado, sinabi ko nga, pagka yung gumawa nun yung abogado ng kabila, the lawyer of the witness himself can actually object, di ba, Attorney M, on these grounds. Pwede na nga lang kung
yung isa sa mga huwes ang magtatanong ng gano'n sa abogado, we are all powerless. Yung mga lawyers, defense, and prosecution alike, they cannot really do anything. They cannot object kasi nga the senator judges are acting as judges. Yes, oo. Kaya sinasabi natin yung yes, Attorney M? Yes, ano yun? Attorney Joey. Sige, tuloy mo na, Attorney Joey. Yung nakita ko na object was on both sides naman, yung sa side ng defense and prosecution na pupwedeng mag-object yung kabilang abogado on the line of questioning actually nung mga lawyers na nagtatanong on both sides, prosecution and defense. Oo. Ako lang, bago tayo mag-pause for a break, no, Attorney Joy, naalala ko din na maraming instances, the witness was asking, can I qualify? No, you may not qualify. But in fact, I think the question of the witness is addressed to the presiding officer. Because if the presiding officer allows for the witness to qualify, diba, then the counsel proposed because gusto niya nga i-explain. And again, hindi nga tayo very strict on the rules of procedure we follow in criminal cases, Attorney Joey, because this is not a criminal case. No? This is an impeachment proceeding. So, if the witness, diba, would ask the presiding officer, may I qualify, Your Honor? May answer. If the presiding officer allows for it, then, diba, by all means, the witness can answer and qualify based doon sa katanungan ng counsel. So, yun, di ba? Exciting, Attorney Joey. Ayan, Attorney Joey, habang gumugulang po. Ayan, Attorney Joey, habang gumugulang po ang impeachment. Ayan, trial ay sisikapin natin ng muling bigyang linaw ang mga terminologies at mga prinsipyo sa likod ng mga batas na ipinatutupad sa pagdinig na iyan. Samantala, let us first take a break. Ayan, Attorney Joey. Ayan, sa aming pagbabalik, bibigyan naman natin ng tugon ang ilang katanungan mula sa inyo, aming mga kasambahay. Patungkol pa rin dito sa ating topic ngayong gabi. Magbabalik po ang Huntahang Legal. Nagbabalik ang Huntahang Legal at ngayon naman mga kasambahay, atin namang sagutin ang ilan sa mga katanungang ipinadala ninyo sa amin mga kasambahay. Ayan, unahin natin para sa unang tanong. Ayun. Hindi na pala ito about sa impeachment, ano? Bumili po ako ng sasakyan. Ang dami pa nating notes sa Attorney Joey, may part 2. Oo nga. Bumili po ako ng sasakyan. Nasira ang major part nito after 3 months of proper use. Magpa-maintenance pa nga po ako sa kanila. A month before ito masira, pwede ko po bang papalitan ng bagong unit? Ayun. Kapag kasi nagpapalit tayo ng sasakyan, meron kasi tayong tinatawag mga kasambahay na lemon law. So titingnan natin kung yung mga requisites ng lemon law pasok ba doon sa case nitong nangyayari sa iyong sasakyan. So that's the only time na pwede kang mag-invoke na palitan. Otherwise kasi it's considered as personal property sold but covered naman siguro sa warranty pero titingnan pa rin yung circumstances. Titingnan pa rin ang circumstances. Assuming Attorney Joey na totoo yung sinasabi ng question sender na proper use sa Attorney Joey and then 3 months pa lang kasi, 'di ba? So again, i-check niyo po talaga yung posisyon ng sasakyan and baka pwede ring mag-assess independently Attorney Joey yung makikita naman gaano katagal nagamit, ano yung pinagamitan, 'di ba? Para kung sakali po ay maging applicable yung lemon law o yung pagkakataon na pwede mong papalitan ulit ng brand new vehicle yung napili nyo. Pag talagang may sira talaga, Attorney Joey. Ayun. Ayun. Ano pa ba? Susunod na tanong, Attorney M. Dagdag ko lang siya sa ahente niya. Oo, kasi nakakaloka naman. 3 months pa lang, di ba? I'm sure yung ahente niya will be very much willing to help para talaga maging maayos yung nangyari doon sa kanya. Ayun. Eto naman, pangalawang katanungan, Attorney Joey. Pwede bang habulin ang balikbayan box na nawala o ninakaw?
Oo naman, siyempre naman. Oo, Pero Attorney ano Joey, kaya ang oo surrounding naman. circumstances Pwede nito? naman, Oo, anong Mm. surrounding circumstances nito? Kailangan niya munang alamin kung saan ba ito nawala, in transit o nakarating na ba, sa airport ba nawala, or ang airline ba ang Mm. nakawala? Pero Oo. definitely, yes. Oo. Oo. Kaya Mm. rin ako, Attorney Joey, na very cautious. Kahit pag nagta-travel, Attorney Joey, you have to make sure na Mm. naka-seal properly, no? Tsaka, well, in this day and age, medyo high-tech naman na, Attorney Joey. Kung minsan yung may tracker, medyo makikita mo yung Yes. status, na yung shipment, di Mm. ba? So, sure na naipapadala Mm. talaga sa mga proper courier sa Attorney Joey, no? Kasi, syempre, balikbayan box yan, pinaghirapan yan, for sure. Lahat ng Mm. nakalagay dyan, muna unti-unti no ng ating mga kababayang OFW. So definitely po mahanap. Baka pwede po makipag-ugnayan din sa mga ahensya ng gobyerno, no, sa Department of Migrant Workers, pwede siguro sa OWA, Attorney Joey, baka magtanong na lamang din kung ano yung pwede nilang maitulong, Attorney Joey, or sa customs, baka din, Attorney Joey, no, matulungan sila para malocate kung nasaan nga ba. Oo, but definitely pwede po yan. Mm. Ayun, para sa ating susunod na katanungan, pwede bang tanggihan ng ospital ang pasyente dahil walang pambayad? Naku, meron tayong batas laban dito, Attorney M, 'di ba? Mga kasambahay, hindi po pwedeng tanggihan ang pasyente ng walang pambayad, yung pang-advance. Oo, naku. Kaya lang, syempre may mga private hospitals kasi na meron silang may mga ganyang patakaran sila. Pero insofar as our government hospitals are concerned, hindi po pwede yun. Siguro ako, kung medyo talagang naalangan, Attorney Joey, no, sa pangbayad, yun nga, kagaya ng sinabi ni Attorney Joey, siguro i-prioritize po natin pumunta sa government hospitals, no? At marami pong mga centers na malalapit sa ating government hospitals na maaari pong malapitan ninyo para po matulungan kayo sa pangbayad, no? But definitely hindi po pwede na hindi kayo i-accommodate, lalo na po ng government hospitals kapag walang pangbayad, no, Attorney Joey. Ayun. Ito naman, Attorney Joey, ang susunod na katanungan. Ano po ang pwede naming gawin o nilagyan ng gate o hinarangan yung right of way? Legal ba ito? Pwede naming ipaalis? Oo. Gusto ako, Attorney Joey, lilinawin ko lang, talaga bang right of way ito, no? Magandang malinaw din. Baka naman pinagamit lang, Attorney Joey, ng may-ari for some time, no? Kasi dapat malinaw kung talaga bang right of way yan. Kasi baka personal property yun at may karapatan sila na harangin, na lagyan ng harang, syempre kung kanilang property yun, may karapatan silang maglagay ng harang. So kailangan siguro may determination muna na talagang right of way yun. Oo, kasi merong mga, kumbaga may classification, Attorney Joy, may description. Parang isang daan pwedeng makonsider as right of way at halimbawa kilalanin ng lahat na yung right of way or wala nang ibang daan papunta sa looban kundi itong daan na ito and so on and so forth. So marami pong qualifications na inilagay ang ating batas para masabi natin na itong lugar na ito o isang daanan na ito ay right of way talaga. So kailangan alamin po muna para po malaman natin kung ano yung gagawin. Ayun. Attorney Joey, ano pang susunod na katanungan? Yes. May isa pang tanong, pumirma ako bilang witness sa isang kontrata. Ngayon, nagka-problema yung kontrata. Pwede ba akong habulin ng kabilang partido kahit witness lang ako? Ayun. Oo. Pagka yung cause of action ng party is really yung sa kabilang party ng agreement, whatever the agreement was na merong breach of that contract. Yung ikaw habulin as witness, maybe kapag nag-file sila ng case, kukunin nila yung affidavit mo o kukunin nila yung testimony mo para 'di ba, para maging witness ka doon sa kanilang napagkasunduan at para maging witness ka doon sa
kung may cause of action nga naman talaga yung kabilang partido na nag-file ng case, kukunin ka as witness pero not as defendant, 'di ba, Attorney M, or Oo. respondent for that. Baka kasi Attorney Joey, halimbawa siya ay witness sa utang, 'di ba? May utang between A and B, tapos witness si X and Y. Syempre, yung kagaya na sinabi ni Attorney Joy, pwede kang habulin in the sense na pwede kang maging witness para magpatunay na talagang may kontrata, pero hindi ka pwedeng habulin in the sense na ikaw yung sisingilin kasi wala ka namang kinalaman doon sa inutang. Oo, yun ang hindi pwede, no? So, pwede ka lang maging witness, Attorney Joey, no? Para patunayan na talagang may kontrata, pero hindi ikaw yung pagbabayarin. Halimbawa, yun yung naging object ng contract nila. Ayan. No? Ito naman, Attorney Joey, nako, safe ba? Safe ba bumili ng lupang tax declaration lang ang hawak ng nagbebenta? Usong-uso ito, Attorney Joey. Oo. Yung mga halimbawa wala itong title, no? Yung rights lang. Ito ba yung sinasabi ninyo na tax declaration lang. Oo. Tax declaration lang, Attorney Joey. Oo. Mukhang kailangan mo kasi 'di ba, Attorney, ang pagbibili ka ng lupa, lagi nating sinasabi, gumawa ka ng sarili mong due diligence, pumunta ka sa Registry of Deeds, tingnan mo doon yung titulo ng property, baka may naka-annotate dyan, o 'di ba, baka may lien na naka-attach sa property, ibig sabihin may pagkakautang yung property, o 'di ba, naging collateral ba siya, or naka-mortgage ba siya sa bank, mga ganong consideration. So, kapag to be safe, ang sagot ko dyan, Attorney M, hindi sapat na tax declaration lang ang katibayan ng isang seller at kung ikaw ay bibili, kung tax declaration lang yung panghahawakan. Kasi hindi nga yun, di ba, Attorney Joey, proof of ownership. Kasi ang tax declaration, ibig sabihin lang nun, ikaw yung nagbabayad ng amilyar. Di ba, yung real property tax noong property. Pero halimbawa ako, Attorney Joey, ako ay may na-acquire na property sa probinsya. Hindi naman ako laging umuwi doon. Pwede nga ang pinapagbayad ko ay kamag-anak ko lang. So, siya yung may hawak ng tax declaration. But it does not necessarily mean na siya yung may-ari. No? So, we have to be careful with that. Kaya hindi pwedeng maging siyan mo na ihawak niya yung tax deck, siya yung nagbabayad, therefore siya yung may-ari. Hindi po siya ganun, no? So, hindi proof of ownership ang tax declaration. Kagaya ng sinabi ng Attorney Joey, hanapin niyo po yung titulo talaga. Pwede kayong pumunta sa Register of Deeds para ipahanap talaga kanino nakapangalan, kasi kung kanino nakapangalan, siya po yung nagmamay-ari ng lupa. Kung sino yung nakapangalan sa titulo, hindi po sa tax declaration. Oo. Correct. Ayun. But, meron pang isa, Attorney M, may basketball court sa tapat ng bahay mo. Pwede mo bang ipagiba dahil maingay? Oh, nako. Grabe, sino ba may-ari? Attorney Joey. Grabe. Sa harapan ng bahay mo. Yung harapan ng bahay mo, ibig sabihin, ano yun, right of way, tapos nilagyan ng basketball, ganun ba? Ng basketball ring? Halimbawa, sa harap, diba? Siguro, Attorney Joy, sa harap ng bahay mo, across, siguro, halimbawa, across. Oo. Kasi kung across, kung across at may nagmamay-ari ng lupang yun at gusto niyang lagyan ng basketball ring yun, wala kang magagawa doon, di ba, Attorney M? Kung private property yun. Oo. Oo. Attorney M, andyan ka pa ba? Ako, Attorney M, siguro. Yes, dito. I'm here. Raising my hand. Ako, Attorney Joey, iniisip ko baka hindi niya pwedeng ipagiba, Attorney Joey, kasi hindi kanya yun eh. Diba? At the very least, siguro pwede niya siguro ipabarangay, Attorney Joey. Tanong niya, diba? Baka pwedeng yung liga? Paingay, baka nagpapaliga. Siguro para lang ma-limit yung oras, Attorney Joey, baka naman nagpapaligaw, nag-basketball ng 10 oras ng gabi, alas 12, di ba? Kahit naman sino, maayos na mamamayan kung may nagsisigawan at nagpipituhan dyan, no, na dinig mo, nakakainit naman ang ulo. So, ipa-barangay na lang po siguro para mapag-usapan, pero hindi nyo po pwedeng ipagiba, unfortunately, kasi hindi po sa iyo. Oo, gano'n lang po kasimple. Pwede natin enjoy siguro nuisance, di ba?
Kung talagang nuisance, mm. talagang maingay talaga, 'di ba, puwede naman. Pero yun, daan mo muna Mm. sa barangay para magkaroon ng maayos na Sa pag-uusap. pinag-iba mo yan baka ikaw Ah. pa tuloy yung magkaroon ng Singilin. liability. Oo. Mm. Yes, oo, tama. Naku, ang dami nating katanungan, Attorney Joey. Eto pa, meron pa, ha. Oo nga. Naku, nawala Oo. ang titulo ng lupa ko. Ano ang dapat kong gawin? Nawala daw yung titulo ng lupa, Attorney Joey. Oo, magfa-file tayo ng lost title niyan kapagka ganyan. Mhm. Tanong muna, wala ka bang photocopy nun? Kasi kung meron, mas madaling Hmm. magpa-reconstitute, 'di ba, Attorney M? Kasi pag Hmm. ganito, magre-reconstitute ka ng panibagong titulo ng lupa. So, ang unang-una niyang gagawin, kailangan mong pumunta muna doon sa ROD, 'di ba? I-declare mo na nawala yung lupa tapos Mm. ikaw yung nagmamay-ari ng lupang 'yon, oo. Mm. Mm. Tama, yun. Okey, yun na, Attorney Joey. Oo, may kasunod pa. Meron pa, oo, meron pa. Puwede bang magpakasal ang isang byuda at isang byudo? Oo naman. Wow, first time 'to naitanong Bakit sa ating naman? Oo, programa. Oo. first time 'to, Natuwa Attorney ako. M, ano? Bakit Oo. naman hindi? 'Di ba, wala Oo namang legal naman. impediment kasi pareho namang, pareho namang wala ng asawa. So, oo, pupuwede naman. Bakit naman hindi, 'di ba? Mm. Bakit Oo kaya niya naman, naisip second na bawal? chance. Oo, Hmm. oo, bakit kaya Oo. naisip Oo. nilang bawal? Kasi siguro Oo, sinasabi walang natin bawal. lagi sa huntahan na hindi kasi nag-e-expire ang Oo. marriage contract. Pero Kapag siyempre, oo, 'pag the marriage contract requires two parties, 'di ba? So kung, oo. sumakabilang buhay na po ang asawa, siyempre po, Wala, obviously oo, pupuwede ka ma-extinguish na magpakasal po ulit. yung kontrata. Oo, wala naman Pwede wala pa na rin nga tayong po. divorce. 'Di ba, Attorney M, wala na nga tayong divorce pati pa naman byudo Oo. at byuda, hindi puwedeng magpakasal. Oo, pupuwede. Oo. Bigyan natin sila ng, layang magmahal muli. Wow. 'Di Ayun, ba, Attorney second Joey? chance. Na Oo. tama. Puwedeng-puwede po 'yan. Wala pong, pinagbabawal ang ating batas patungkol sa pagpapakasal ng isang Mm. byudo sa isang byuda. Ayun. Mm, ayun. Ayun, Attorney M, Attorney nabitin ako Joey. sa discussion natin tungkol sa Ah, impeachment kanina, 'no? ang dami Bilang nating marami notes, pa Attorney tayong dapat, Joey. oo, ang dami nating i-discuss pa sana na saklaw nung mga nangyaring nakaraang impeachment. Oo nga naman kasi medyo mahaba-haba naman na ilang araw na rin ng dumaan na yun ang pinag-uusapan ng mga abogadong may kanya-kanyang programa sa iba't ibang telebisyon. Pero siyempre, sana may natutunan kayo sa naging huntahan namin ngayong gabi, 'no? Sana nakatulong kami kahit papaano sa pagsagot sa inyong mga tanong at saka sana mapagkalooban pa kami ng isa pang pagkakataon para patuloy na makibahagi sa impeachment trial at kumbaga maipaliwanag pa namin sa abot ng aming mga kakayanan ni Attorney M bilang mga abogado. Ayun. Sa mga may nais pong idulog na problemang legal, ipadala po ninyo ang inyong mga tanong sa 0925-355-5778 at huwag po ninyong kalimutang ilagay ang inyong pangalan at antayin po ang aming text o tawag. Ayan, naway nakapagbigay kami ng dagdag na kaalaman sa batas sa naging huntahan natin sa gabing ito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako po si Attorney Joey Domingo. Magandang gabi po. Ayan, naku sa palagay ko po ay magkakaroon pa po ng part 2 at tingnan natin kung, masusubaybayan po natin at mapag-uusapan ng tuloy-tuloy sa ating programa ang, patungkol na ongoing impeachment trial diyan sa Senado. Kasi talaga naman pong, gusto namin na maunawaan niyo kung ano yung nangyayari. Isa po yan sa mga layunin ng huntahan na talagang maunawaan ng, ating mga kababayan ang lahat ng nangyayari na importante sa ating bansa. Ayan, naku, maraming salamat mga kasambahay sa pagtangkilik sa inyo pong programa. Lagi po nating tatandaan, ang batas ay para sa lahat ng tao at hindi lamang po para sa mga abogado. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Attorney Joey, sabayan mo ako dito. Yes, Attorney M. Yes. Salamat po sa Salamat po sa Diyos. Diyos.